Good morning sa ating lahat mga minamahal. Muli ito ang inyong tagapaghatid ng Ebanghelyo ni San Juan, Pastor Absalon Rabadon Jr. Natapos po natin ang Gospel of John o Ebanghelyo ni San Juan. 21 kabanata ang ating ipinaglingkod po sa inyo. Ang karagdagan po nito ay ang kaniyang mga sulat. May 3 isinulat si Apostol John sa mga sinaunang Kristiyano, first century Christian. At ang unang sulat ni Apostoles Juan ay naglalaman po ito ng 5 kabanata o 5 kapitulo. At ang kanya namang ikalawang sulat ay 1 kabanata lamang. At ang ikatlong sulat ni Apostol John ay gayon din 1 kabanata lamang. So una nating tatalakayin ang unang sulat ni Apostol San Juan. Unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 10. At ito po ang ating mababasa. Sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay, nakita namin siya at pinatutuhanan sa inyo. At ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ito ang aming narinig sa Kanyang anak at ipinahayag namin sa inyo, ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi naming tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya ay nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nilinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya ay matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Ang mga talatang ito ay unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 10. So, ang mga talatang ito ay bahagiin natin ito sa dalawang bagay, mga minamahal. Una,
ay unang Juan Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 4. Ang ating paksa dito, ang salita na nagbibigay buhay. At ang pangalawang bahagi ay unang Juan Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 10. Ang Diyos ay ilaw. So dito mga minamahal, sa unang bahagi na sinasabi ni Apostoles San Juan, sa unang Juan 1 hanggang 4, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagbasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay, nakita namin siya at pinatutuhanan sa inyo. At ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan. Nakasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at Kanyang anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ito mga minamahal ay karagdagan po itong paliwanag ni Apostoles San Juan patungkol doon sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Na kung ating babasahin, sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. At sa versikulo 2, kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. At sa versikulo 3, sa magitan niya ay nalikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Versikulo 4, mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Kaya sa paliwanag nito ni Apostol San Juan, dito ay dagdag kaalaman ito para sa atin na ipinapakilala ni Apostol San Juan sa Juan Kapitulo 1, 1 hanggang 4, na ang Diyos ay walang pasimula. Mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan, siya ay Diyos na. Yun po ay nasulat sa Awit, Kapitulo 90, versikulo 2, na ang sabi nga rito ng Biblia patungkol sa Diyos, wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nilikha itong buong daigdigan, ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikaw ay walang hanggan. So, sa walang pasimula at mula sa walang hanggan, naroon na ang Diyos. Hindi pa nalikha ang lahat ng mga bagay, naroon na ang Diyos. Iyon ang ibig ipahiwatig ni Apostol San Juan. At ang Diyos, mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ang kanyang kalagayan, likas na kalagayan ng Diyos, siya ay espiritu, hindi siya nakikita. Juan 4:24. At ang Diyos na espiritu, siya ang tinatawag na Ama. Juan Kapitulo 4, versikulo 23 hanggang 24.
At ang kanyang salita, kasama na siya ng Diyos. Hindi pa nalalang ang mga langit at lupa, kasama na ng Diyos ang salita. At ang kanyang salita, yan ay tinatawag na kanyang anak. Ang tawag po dyan ay Kristo. Ang Kristo ng Diyos, sa pasimula, kasama na siya ng Diyos. Ang Kristo ng Diyos ay ang salita ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Siya ang kalwalatian ng Diyos na hindi nakikita. Kaya sa pasimula, naroon na ang salita kasama ng Diyos. Tandaan natin, ang Diyos ay nagmula sa walang pasimula at sa walang hanggan. Ibig sabihin, God has no beginning. Mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan, naroon na ang Diyos. Hindi pa niya nilikha ang mga langit at mga lupa, naroon na siya. At ang kalagayan ng Diyos, siya ay Espiritu. Siya ay banal, kaya tawag sa kanya Espiritu Santo. Ang Diyos ay Espiritu at siya ay tawaging Ama. Juan Kapitulo 4, versikulo 23 hanggang 24. At ang unang pasimula na ginawa ng Diyos, siya ay nagsalita. Kaya sa pasimula ay ang salita ng Diyos. Hindi pa nalalang lahat ng mga bagay, siya, ang Diyos, ay marunong nang magsalita. At ang kanyang salita, tinatawag niyang anak. At ang anak ay ang Kristo ng Diyos. Ang anak ay karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Kawikaan, Kapitulo 8, versikulo 1. Kawikaan, Kapitulo 8, versikulo 22. Unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 24. At Hebrew, Kapitulo 1, versikulo 3. At ang salita, mga minamahal, sa Old Testament times, hindi nila nakikita ang anyo ng Diyos. Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 12. Ang narinig lamang nila ni Moises ay ang salita ng Diyos. Kasi nga ang Diyos ay Espiritu, malaman ang presensya ng Diyos kung siya ay magsalita. Tandaan natin, ang salita ng Diyos, tinatawag na anak ng Diyos. Ibig sabihin, nagmula sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay na salita ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang tawag po dyan ay anak ng Diyos. At dahil ang Diyos ay Espiritu, ang nanggaling sa Kanya ay Espiritu. Iyan ang Kanyang salita. Kaya walang anyo ang Diyos. Narinig lamang ang Kanyang tinig. Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 12. Sa Old Testament po yan. Ngunit sa New Testament, pinapaliwanag ni Apostol San Juan na ang salita nag-anyong tao. Ibig sabihin, ang Diyos na nagmamayari ng salita sa pasimula ay nagsakatawang tao. Juan Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 4 at Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Kaya ang Diyos ay Espiritu, ang tawag sa Kanya Ama. At ang Kanyang salita na siyang Kanyang Kristo, ang tawag diyan ay anak. Kaya ang Ama at anak ay iisa. Dahil ang Diyos na Espiritu ay siya ang may-ari ng salita. Kaya
Mula sa walang hanggan at sa walang pasimula, naroon na ang Diyos, iisa lamang ang Diyos. Kasama na ng Diyos ang kanyang salita na tinatawag na anak. Yun ang kanyang tinig. Yan ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, yan ang kalawalatian ng Diyos. Kaya, ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, at ayon dito sa kanyang sulat, kung naunawaan mo at nakilala mo ang Ama, makilala mo rin ang Kristo. So, kailangan tayo ay makiisa sa Ama at Anak. Tandaan natin, ang Ama ay ang Diyos Espiritu Santo. At ang kanyang salita, yun ang kanyang Kristo. Tawag yan, kanyang anak, kanyang kapangyarihan, kanyang kaluwalhatian. Larawan ng Diyos na hindi nakikita. So, sa Old Testament times, hindi siya nakikita. Ngunit sa New Testament times, ay ang Diyos nakasama ang kanyang tinig na siyang Kristo, na siyang salita ng Diyos, ay nagsakatawang tao. Ibig sabihin, bumaba ang Diyos Ama, na siyang Espiritu Santo, nakasama ang kanyang tinig, na siyang kanyang Kristo o anak. Kaya ang bumaba, mula sa langit, ang Diyos Ama at ang kanyang anak. Ibig sabihin, ang Diyos Espiritu Santo, na siyang Diyos Ama, at habang siya ay bumaba galing sa langit, siya ay nagsasalita. At ang kanyang binabaan ay ang kanya ring ginawa na bagong tao, bagong nilalang. Isang bata na dinalang tao ni Mariang Birhen. Na sa magitan ng salita ng Diyos, nagdalang tao si Maria. Iyon ngayon ang tao. Ipinanganak ni Maria ang tao, pinangalanan na Jesus. At ang anak ni Maria, edad 30, ay nagpabautismo kay Juan Bautista. Edad 30. Katawang tao po yan. Isang tao na ipinanganak ng isang birhen. Tao na hindi nanggaling sa alabok ng lupa, kundi mula sa salita ng Diyos. Kaya itong bata o na naging tao na ipinanganak ni Maria ay nagmula sa salita ng Diyos. Hindi yan tao na katulad natin, na laman at buto, na galing sa lupa. Kasi tayo, katawan natin galing sa lupa, naagnas tayo eh. Pero yung itong katawan ng bata na pinanganak ni Maria, hindi ito naagnas. Dahil yan ay salita ng Diyos na naging tao. Idinalang tao ni Maria. Edad 30, nagbautismo na ngayon si Juan Bautista. Binautismuhan itong anak ni Mariang Birhen, ang pangalan ay Jesus, at kasabay din ito ang pagbaba ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo nagsasalita. Tandaan natin, ang salita ay ang Kristo ng Diyos. Kaya habang nagsalita ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo, bumababa galing sa langit, at habang nagsalita, ang sabi ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo, ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalugdan. Lucas 3, 21 hanggang 23. Inari ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ang tao na pinanganak ni Maria. Sinabi ng Diyos Ama, ikaw ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalugdan. Kaya yung anak ni Maria, naging anak ng Diyos. Ang Ama, nang ipinanganak ni Maria, ay ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. Ginawang katawan ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo, ang katawang tao na ipinanganak ni Maria, ang pangalan ay Jesus. Kaya si Jesus ay nagiging Panginoon at Kristo.
Dahil ang Panginoon na siyang Diyos Ama at ang kanyang tinig na siyang kanyang Kristo ay tumahan ngayon sa katawang tao na anak ni Maria ng pangalan ay Jesus. Maliwanag po ba mga minamahal? Yan po ang misteryo ng Diyos. Kaya ang tunay na Diyos ay ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. At ang katawang tao ng anak ni Maria ay ginawang Kristo at templo ng Diyos sa lupa. Kaya si Jesus ay tinawag na Hesus Kristo. Tinatawag siya na Panginoon at Kristo. Amen for that, mga minamahal. Kaya, ang sabi niya Apostol San Juan, sa unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 4, sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya, na sa simula pa'y siya na. Ibig sabihin, sumulat kami sa inyo, kasama niya mga apostoles. Itong ating pinag-usapan, sulat ni Apostol San Juan Kasi ibang apostoles, may sulat din sila sa unang mga Kristiyano. Ngunit ako, dahil binigyan ng misyon ng Panginoon na ipaliwanag at ipangaral ang mga sulat ni San Juan, Ebanghelyo ni San Juan, ang salita ng Diyos sa magitan ni Apostol San Juan, ay may paliwanag ko sa inyo ayon sa kapahayagan na ibinigay sa akin ng Diyos. Purihin ng Ama. In Jesus' name. Kaya sabi ni Apostol San Juan sa unang Juan 1:1, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na. Ibig sabihin, ang Diyos nandoon na. Ngunit kasama ng Diyos ang Kanyang salita. Kaya sabi niya, siya na. Ang salita na nagbigay buhay. See? Ang may-ari ng salita, ang Diyos. Ang unang ginawa ng Diyos ng salita. Ang Kanyang salita, ang siyang Kanyang Kristo, tinatawag na anak. Ang Ama, yun ang Diyos. Ang Kanyang salita, tawag doon anak. Kristo ang tawag doon. Sa Griego, ang salita ay logos. So, dito mga minamahal, narinig namin siya at nakita at napagmasdan. So, dito ngayon, sa New Testament, hindi lamang nila narinig ang Diyos, kundi nakita pa nila. Sabi ni Apostol San Juan, sa versikulo 1 at 2, narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Ang nakita nila si Kristo Jesus. Bakit? Dahil ang Diyos Ama, nakasama ang Kanyang salita na siyang Kristo, tumahan sa tao na anak ni Mariang Birhen ng pangalan na Jesus. Kaya nagsakatawang tao ang Diyos. Kasama ang Kanyang salita. Tumahan sa katawan ni Jesucristo. Naging templo ng Diyos ang katawan ni Jesucristo at ang katawang tao ay naging katawan ng Diyos. Kaya ang Ama at ang anak ay iisa. Iisa sa pangalan Jesus, Jesucristo, iisa sa katawan. Iisang katawan. Iisa sa Espiritu. Kasi isa lang naman ang Espiritu At ang Kanyang salita ay Espiritu. Hindi katulad sa Old Testament times, hindi nakita ni Moises. Sa Deuteronomio 4:12, ang sabi ni Moises, nalaman ninyo na may Diyos. Bagamat hindi ninyo siya nakita, narinig ninyo ang Kanyang tinig. So sa Old Testament times, walang nakakita sa Diyos. Pero dito sa New Testament times, ang Diyos ay nagsakatawang tao, sabi ni Apostol San Juan, kaya nakita nila ang Diyos sa larawan ng katawan ni Jesus.
Alam nila na ang Diyos Espiritu Santo na siyang Ama ay nasa loob ng katawan ni Hesus Kristo. Kaya nahipo nila, nakita nila sa katauhan ni Hesus Kristo. Kaya sabi niya, nakita namin siya at pinatutuhanan sa inyo at pinapangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan. Ano ang buhay na walang hanggan? Nang makilala mo si Jesus, na ang kanyang pangalan ay pangalan ng Ama. At sampalatayanan mo si Jesus na siya ang Ama at buhay na walang hanggan. Isaiah 9:6. Kaya, sabi ni Apostol San Juan, ipinapangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ibig sabihin, magkasama ang Ama at ang Anak. Ano ang Ama at ang Anak? Ang Espiritu Santo at ang kanyang tinig. Nakasama nila dahil nagsakatawang tao, tumahan sa katawan ni Hesus Kristo na anak ni Mariang Birhen. Kaya kasama nila, nahipo nila, nakakausap nila ang Diyos. Kasi napakilala sa kanila ang Panginoong Hesus Kristo eh. Juan Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 11. Sumampalataya kayo sa akin at sumampalataya naman kayo sa Diyos. Juan 10:30, ako at ang Ama ay isa. Ako ay nakita, ang Ama ay nakita ninyo, narinig ninyo, dahil ang Ama ay suma sa akin at ako ay suma sa Ama. Nakikita nyo na ang Diyos. Kung ako'y nakita nyo, nakikita ninyo ang Diyos. At kung magsalita ang Diyos, narinig ninyo ang Diyos sa magitan ng aking salita. Dahil siya ang nagsalita na nasa loob ng aking katawan. Kung ano ang kanyang sinasabi, yun din ang aking sinasalita. Kaya Juan, Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 11. Kaya yan mga minamahal ang sikreto, ang lihim, ang misteryo ng Diyos Ama at ng Anak. Kaya nga iisa yan eh. Iisa sa pangalan, iisa sa katawan, iisa sa salita, iisa sa pangalan, iisa sa espiritu. Ngunit tandaan natin, si Hesus Kristo ay anak ng Diyos. Ang kanyang pangalan ang tawaging Diyos na makapangyarihan. Ang kanyang pangalan ang tawaging Ama na walang hanggan. Si Hesus Kristo ay anak ng Diyos. Hindi siya Diyos anak. Ibig sabihin, si Hesus Kristo ay tao. Ibig sabihin, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Sino ang Diyos? Ang Espiritu Santo na tumahan sa katawan ni Hesus Kristo. Ang katawang tao, anak ng Diyos ang tawag noon. Yun ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang Diyos na hindi nakikita, yun ang Ama na siyang Espiritu Santo na tumahan sa loob ng katawan ni Hesus Kristo. Bakit iisa? Ako at ang Ama ay isa. Dahil ang nagsalita ang Ama, lumalabas sa bibig ni Jesus. Ang pangalan ni Jesus ay pangalan ng Ama. Isaiah 9:6. Kaya kung nakilala mo ang Ama at ang Anak, ay nakikipagkaisa ka sa Ama at Anak. Dahil hindi pwede silang maghiwalay. Hindi yan magkahiwalay. Ang katawan ni Hesus Kristo, yan ang katawan ng Diyos. Ang katawan ni Hesus Kristo, yan ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang tinig ni Hesus Kristo, yun ang tinig ng Diyos. Yun ang buhay na walang hanggan. Kaya kung hindi mo kilala ang Kristo, ay hindi mo pa nakikilala ang Ama. Kasi ang nakakilala sa Ama, ang Anak. Ang nakakilala sa Anak, ay ang Ama. At ang sinumang pahayagan ng Anak. Kaya kung mali yung pagkakilala mo sa Anak, ay kulang pa ang iyong karunungan. Yan ang ibig sabihin, mga minamahal, sa unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 4, ang salita na nagbibigay
ng buhay na walang hanggan. Yan po ay salita ng Diyos na sa katauhan ni Hesus Kristo. Amen? At dito naman sa ikalawang bahagi, ang Diyos ay ilaw. Unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 10. Itong aming narinig sa kanyang anak at pinahayag namin na siya sa inyo, ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa kanya. Kung sinasabi namin tayo ay kaisa niya, ngunit namuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namuhay sa katotohanan. Ngunit kung namuhay sa katotohanan, ay namuhay tayo sa liwanag. At kung paanong siya ay nasa liwanag, tayo ay nagkakaisa at nalinis ng dugo ni Jesus sa kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. So kung tayo raw ay naniwala na ang Diyos ay ilaw, sa katauhan ni Hesus Kristo, ay nasa atin ang buhay na walang hanggan. At wala ng kadiliman sa atin. Kasi ang buhay na walang hanggan, na namumuhay sa liwanag at sa katotohanan, ibig sabihin, tayo ay nasa katotohanan na, nasa kaliwanagan na, wala ng kasinungalingan, tinanggap na natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, hindi na tayo namumuhay sa kasamaan. Dahil ang kasamaan, iyan po ay kadiliman. Namumuhay sa kadiliman, namumuhay sa kasamaan at sa kasinungalingan. Kaya kung nahiwalay na tayo dyan, mga minamahal, kaisa na natin ang Diyos Ama at si Hesus Kristo. Hindi na tayo namumuhay sa kadiliman, hindi na tayo namumuhay sa kasalanan, hindi na tayo namumuhay sa kasinungalingan. Kaya, alam natin na tayo sa simula tayo ay makasalanan. Kailangan daw tanggapin natin na makasalanan tayo. Dahil kung hindi raw natin tanggapin na hindi tayo makasalanan, nagsinungaling tayo. Alam niyo kung bakit? Dahil ang sabi ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At sabi rin ng Diyos, ang tao ay hindi mabuhay ng higit 120. Sa New Testament, magpahanggang ngayon. Sa Old Testament times, umabot ang buhay ng tao sa 900 years. 930. Basta mahigit 900. Pero mula kay Moises ay naging 120. Kaya, nasulat pa na kung malusog tayo, buhay natin 70 hanggang 80. Pero hindi higit sa 120. Iyan po ang dahilan. Kaya tayo namatay dahil tayo ay makasalanan. Mula kay Adam at Eva, nanggaling tayo sa alabok at sa alabok din uuwi. Kasi makasalanan ang una nating ama at ina. Ibig sabihin, the first Adam and Eve, sila ang pinanggalingan ng lahat ng mga nilalang ng mga tao. Kasama tayo doon, mga minamahal. Makasalanan sila. Kaya tayo ay makasalanan. Kailangan daw tanggapin natin dyan. Tanggapin daw natin. Iyon ang dahilan kung bakit ipinapangaral ang Ebanghelyo upang maunawaan natin ang kapangyarihan at katotohanan ng Diyos. Ngunit hindi raw tayo dapat na magtaka o kaya malungkot. Dahil kung ikaw ay makasalanan at tinanggap mo na ikaw ay makasalanan, inamin mo. Nagpakumbaba ka sa Diyos. At nakahanda rin ang Diyos na magpatawad. Basta i-acknowledge mo lang na ikaw ay makasalanan. Dahil kung hindi mo raw i-acknowledge na ikaw ay hindi makasalanan, sinungaling ka hanggang ngayon. Kaya sabi rito,
Sa versikulo 8, kung sinasabi natin tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Unang Juan 1:8. Sa 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Ang matuwid ang Diyos lang, wala nang iba sa magitan ni Jesucristo. At ang katuwiran ng Diyos nahayag kay Jesucristo dahil si Jesucristo ay namatay dahil sa ating kasalanan. Siya ang nagbayad sa ating mga kasalanan, mga minamahal. Kaya kailangan tanggapin natin na tayo makasalanan, ngunit magpasalamat tayo sa Diyos sa magitan ni Jesucristo na pinawi ang ating mga kasalanan dahil tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? Kaya humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos sa pangalan ni Jesus. At sa versikulo 10, kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. So kung sinasabi natin na hindi tayo nagkasala, ginawa raw natin sinungaling ang Diyos. Bakit? Sinabi ng Diyos kaya nga mamatay ang tao dahil makasalanan kayo. O sabihin mo, wala akong kasalanan. Tanong, bakit ka na mamamatay? Yun ibig sabihin, mga kapatid, walang lusot ang tao sa lohika ng Diyos. Tindi ng karunungan ng Diyos, mga minamahal. Grabe. Grabe ang karunungan ng Diyos. Matindi. Walang makahigit sa Kanya. Amen? So tayo bilang mga makasalanan, simulat sa pool, makasalanan na tayo dahil sa ating unang magulang na si Adan at si Eva. Pero alam din naman natin na sinabi ng Biblia na dinadalang tao ang bata, hindi pa siya nagkakasala. At nung siya ipinanganak, inosente pa siya. Ngunit dahil nanggaling siya sa katawang lupa ni Adam at Eva, nandoon na yung kanyang nature. Depraved nature. Yung bang kalagayan ng tao na makasalanan talaga. Kasi nanggaling siya sa mga magulang na makasalanan Although wala pa siyang ginawang kasalanan. Napabilang na siya doon sa katawang lupa ni Adam at Eva na makasalanan. Kaya nga, magpasalamat tayo na nakilala natin ang Panginoong Jesucristo, na i-acknowledge lang natin na tayo ay mula sa makasalanang tao at magpasalamat tayo sa Diyos na nandyan siya handang magpapatawad sa atin. Amen? Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating napag-usapan ay unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 10, ang salita na nagbigay buhay at ang Diyos ay ilaw. God bless us all. Praise God. Hallelujah. Amen and amen.